Alright mga kakural, andito na tayo sa Jeronimo sa monastery dito sa Lisbon, Portugal. Ang daming tao napunta talaga rito. Oh. Wow. Alright guys, ito ang first day ng ating tour dito sa Lisbon. Last night lang tayo na nakadating dito. So this is our first day of tour. Sa likod natin, ito yung Monastery of Jeronimos. Ang daming tao. Nakapila lahat yan. Papasok yan, no? Oo. Eh kaso mauubos ang oras natin dito na pag aantay natin yan. Di bali kung yan lang yung destination natin. Dapat maaga kang pumunta dito. Dami, oh. Doon tayo sa bandaron. Hindi ka makakapasok mo na sa loob. Biruin nyo yun guys, oh. Simula andun ang pila tapos pipila tayo dito. Ano kaya? Sa pagkaalam ko, yung recipe ng original na pastel de nata nanggaling sa mga mongha dito sa monastery na ito. Apparently na-invento nila yung pastel de nata. So sa kanila nagmula yan. Mamaya pag may time pa tayo, pupuntahan natin yung pastis de Belém. Sila yung nakakuha nung recipe nung pastel de nata. So right now papunta tayo sa Monument of Discoveries. Actually nakikita ko na siya eh. Ayun, oh. Ayun siya. Lalapitan lang natin. Ito na ang Monument of Discoveries. Lapit tayo para mas makita natin. Sa ilalim niya hindi tayo makakapasok kasi at the moment close siya, under construction. Pero doon sa vicinity nitong monument, pwede tayo. Ang taas dito. Ayun. Ano kayong taas dito? Iba talaga mga Portuguese, ano, pagka gumawa talaga ng monumento. Alright, yung nasa unahan is si Prince Henry. Ayun, Prince Henry the Navigator. Siya naka-discover ng Cape Verde, ng Azores at ng Madeira. Andyan din si Vasco da Gama. Isa siyang Portuguese. He was able to navigate India by the sea. Ayan. Sino-sino pa mga naandyan? Mga famous explorer, scientists, missionaries. Yan ang experience natin dito sa Lisbon. Isa sa mga famous at historical places dito sa Lisbon. Right, eto. Nandito na tayo sa Belém Tower. Hindi na tayo papasok kasi ang dami na naman nakapila, oh. Lapit tayo ng konti. So ito na siya, ang Torre de Belém. Isa siyang UNESCO Heritage Site. So medyo itinulak na siya ng na-push ng konti papunta doon sa tubig kasi nung nagkaroon ng lindol during 17th century, pagkatapos ng lindol medyo napalapit siya sa tubig. Pero sa ngayon isa siyang UNESCO Heritage Site. May bayad ang pasok sa loob, kaya lang napakaraming pila, oh. 15 pounds per person. Pounds o euro? Euro, sorry. 15 euros. Can we have 12 pieces please? Try lang natin ang lasa nitong ano yan, inihaw, ano? Thank you. Thank you. Yes. Ito yung sa pagkapas ko sa atin sa SM. Kastanyas. Kastanyas pala. Kastanyas nga. Dito ginigrilled. Masarap. Masarap? Ito mantigaria.
Isa siyang version ng pastel de nata. Pero ang original is eto talagang pastis de Belém. Pero may nagsasabi mas masarap dito. Pero try natin pareho. Syempre yung original. We're lucky kasi andito tayo mismo sa source. So tikman natin yung source. Right, isin na natin kung gaano kahaba ang pila. Talagang pagka masarap, mahaba ang pila. Yeah. Kasi itong pinilahan natin, ito yung sa counter lang take out. Yung isa dun sa loob kakain ka mismo sa may table, kaya lang ang haba ng pila. To, make it to. Ay, pinapak talaga nila. Newly baked pa lang siya. Oh, meron ang tubig. See this? Since 1837. Talagang matagal na to. Yung pastry niya, mainit pa, nausok-usok pa. Yung pastry niya is kung nakikinig nyo, gusto mo lagyan ng crunchy. cinnamon? Tsaka very flaky. Tikman natin. Gusto mo lagyan ng cinnamon o sugar? Maya. And very flaky. Ibang-iba yung nabibili natin sa UK. Mainit. Ay, kalabaw napadami. Para sa akin, hindi siya masyadong matamis. Natikman na natin talaga namang haba ng pila. Dito naman tayo sa Mantecaria. Wala siya nakalagay kung kailan siya nag-start. Ito yung packaging niya. Pero obviously mas nauna yung siyempre yung original. Ito ang pastel din natin ng Mantecaria. Mainit. Mainit pa. Mainit pa. Nausok pa. Look. Okay, tingnan natin. Ikaw na kaya kung umagat. Ikaw na. Sige ako na. Okay. Saud. Ba't ganun ano? Ako din, mas gusto ko siya. Pero well, maraming nagsasabi na mas masarap talaga ito kaysa sa original. Well, anyway, kung mas malamig itong kain kasi sobrang siyang ano eh. Kasi ano yun. Lambot, no? Malambot siguro pag tumigas ito, kita mo nagjijiggle siya. Pero siguro kung malamig ng konti, kasi nagjijiggle siya, tsaka pag kinagat mo, bibitawan mo talaga kasi ang init eh. Kaya hindi naman kasi tatagal dito kasi mayat maya talaga may nabili. Mas ano siya, mas buttery ang lasa nito. Pero yung pagdating dun sa middle part, ano yung mas gusto mo sa dalawa? Ito kumpara dun ano. Mas masarap to. Tsaka sa pastry, mas gusto ko to. Hindi ganun ka-oily. Dinadahan-dahan ko kasi talaga mapapasok ka. Papasok ka kasi natagang ang init niya. Pero masarap siya. Akala to. Last bite. Mainit. Pasok ka. Kaya ko ang tissue. Tingnan nyo naman yung queue ng customer ng Pastis de Belém. Kasi silang original dito, konti lang yung nakapila. Pero mas masarap. Kahit na. Talaga nakalagay dito 1837 oh. 1837 pa sila nagsimula. Isa sa mga most reviewed restaurant, bake shop yan, yung original na Pastis de Belém. Next destination natin is Time Out Market. So ayan lang ang Time Out Market. Yan oh.
Marami tayo sa loob. Ito ang Time Out Market. Dito. Mercado da Rivera. Right, we go on the left side. Oh my god. Jump pack. Jump pack ang tao dito. Oh, may branch din dito ang Mantigaria. Mag-uli muna tayo. Tingnan natin kung ano ang grabe. Kung anong mabibili natin dito. Ang hirap maghanap ng mapepestuhan pagka ganito. Ang problema, pag wala tayong maupuan, kailangan makakuha muna tayo ng upuan bago tayo mag-order. Mag-uli na muna tayo eh. Oh, paano ba? Maghahanap muna tayo ng upuan or? Dapat din tayo nagsimula. O sige, tingnan natin. Ang problema, pag umorder ka, wala ka namang mauupuan. Yung iba kasi, doon na lang sa counter. Ang daming naman, no? Wow. Ito yung pinupuntirya ng anak ko, fresh donut. Order ka? Mamaya na siguro. Mamaya na siguro. Dami pa naman. Ano na eh? No? Not good. Hindi na pwedeng i-travel. Thank you. Ha? Hotdog? Oo, hotdog. Kaya ako yan. Kain. May mga sample naman sila, oh. Nakikita ko. Napay? Yung iba naman nakatambay na lang, hindi naman nakakain. Ay, ang daming kailangan ng upuan. Ito, nagseserve din ng seafood. So, kung gusto mo yan, lamb chop o kahit mo seafood, gambas, ayan o. Kasi Sunday. Simi. Seafoods. Mga seafoods din. Sa bawat may mga choices sila. Actually, Kita mo na pati pa doon kung kakainin kung mo. paano i-serve. Ano, parang gusto ko yung bakayaw. Saan? Ayun. Ito? Oh, Laki yan ha. parang gusto ko yun. Tapos ito, octopus. Parang lechon kawali. Oh. Ganun lang siya. Samkol. Tara. 00 pizza. Ay, ano yan? Tempura. Tempura de vegetable. Japanese. Dessert. Ha? Picturean mo. Para alam mo kung ano ang orderin mo. Alright, dito na tayo sa Montemar. Yung mga seafoods na Montemar. pinakita namin doon sa harap kasi masyadong
crowded kung walang pwesto, at least dito sa likod may pwesto sila. Countertop nga lang. Ganyan lang siya. Iilan lang kami dito. So at least nakakuha tayo ng pwesto. Kita mo pa niluluto yung order mo dun. Ito ang kanilang local beer dito. Right, ito yung order ko. Octopus with the patatas. Order ng manager ko. Seafood rice. Tapos may lobster. May lobster, may prawn, may baby squid. Panalo. Kain muna kami guys at gutom na. Malasa yung grilled octopus. Lahat pala grilled to. Grilled lobster, grilled baby squid, tsaka grilled din yung prawn. Gusta? Sarap. Simple lang yung pagkaluto niya, lalo na itong seafood rice. Sarap. Tapos yung quality ng olive oil siguro yun yung nakapagpasarap. Ito pa oh. Ha? Ito pa. Kaya. Pastel di ba? Yan. Bacalhau. Pastel di Bacalhau. Isa rin ito sa mga delicacy dito. And the spicy as well. I don't like the spicy Traditional na lang. one. Traditional please. And you want with olives? No. One No, and it's one? alright. Yeah, please. So, hindi na tayo umupo dito, na lang tayo sa isang tabi. This one is olive. Pastel di Codfish. Bacalhau. Actually, this is codfish cake. May mix siya na olives and some spices, onion, at meron din siyang mashed potato. Tikman natin. Look. Nice. Siguro kung may sasawa nito yung suka, sarap to. Hindi siya fishy. Tama yung texture masarap niya, siya. masarap. Tikman natin to. This is the traditional pastel di Bacalhau. This one mas light siya compared diyan sa isa na yan. Marami yung codfish kaysa doon sa mga lahok. Sarap. Polho Bacalhau, yan yung pangalan ng kanyang boat. Kahit sa mga sardines nila, yung sardines nila codfish din ang gamit. Look at dried codfish. Kumbaga sa ating mga Pilipino, ito yung tinuyo na isda. This is true. One of the mga cheese na nag-amag-amag oh, pero masarap yan. Ayan na